Finish na. Big good news. Nag-aklasan na mga senador. Senado, suportado si BP Sara. Lacson, talsik na. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito mga kababayan. Malaking tulong po yan mga karabin natin. Maraming salamat at eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita no dito po sa social media mga kababayan. Ito po. Ito po ay patungkol naman kay Romualdez. Aba, sa katagal-tagal po ng panahon na hindi natin narinig magsalita, no? Ito pong si former Speaker Martin Romualdez, ngayon, mga kababayan, nagsalita na. Sabi niya po kasi dito mga karibin natin, no? Our OFWs carry our economy on their backs. This is one way to recognize their contribution to our country by ensuring that they and their relative and family could access quality health care. Ayan. Eto, no, tanong ko lang, ito lang masasabi ko dyan, mga kababayan, no? Almost all, no? Hindi almost nga kasi hindi lahat, no? Halos lahat ng mga Pilipino, may mga relatives po yan sa abroad. Ibig sabihin, mga kababayan, buong bansa po ang i-cater ninyo. Kasi mga kababayan, ito po ang balita patungkol dito, no? Yung House Bill 7227 po, or the OFW Hospital Acts, no? Ay yun po ang ipapatupad ni ni Romualdez mga kababayan. So naisip ko lang mga kababayan, bakit ganon, no? Bakit mga OFW relatives and family? Halos lahat nga sa Pilipinas, buong Pilipinas mayroong ganon, di ba? Why not? No, eto naisip ko lang to mga kababayan. Why not ipatupad yan sa buong Pilipinas, no? Kasi yung nakalagay po dito sa sa act na ito, no? Sabi po dito, it seeks to establish the OFW hospitals as a level 3 hospital in the city of San Fernando, Pampanga. San Fernando, Pampanga. Diyan lang po mga kababayan, under the direct supervision and control of the Department of Migrant Workers, with services geared primarily towards OFWs and their qualified dependents. Ayan na. Doon lang po sa Pampanga, San Fernando, Pampanga mga kababayan. Bakit hindi po ito ipatupad sa buong bansa? Total, lahat naman po tayo ay nagbabayad ng tax. Whether maliit man yan o malaki, dahil ang pinag-uusapan po dito ay kalusugan, di ba? Ng bawat isang Pilipino. Bakit hindi po ipatupad sa buong bansa? At hindi lang OFW, kundi kahit hindi OFW mga kababayan. Total, kinukurakot lang. Yung sa PhilHealth nga, di ba? About sa kalusugan yung kinuha pa. Supposed to be, it will be spend, no? Diyan sa health. Pero bakit kinuha ng gobyerno? Kesa po na mawala. Okay? Sa taong bayan, yung pinaghirapan nila, no? Na contribution, ay ilaan na lang dito sa lahat ng mahihirap na Pilipino, mga kababayan. No, sabihin nyo, meron naman talaga ang PhilHealth sa mga mahihirap na Pilipino. Ay nako. May binabayaran pa rin po kahit ganun, di ba? Malaki pa nga ang binabayaran kaysa sa Anyway, that is their policy, no? So ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. May OFW hospital na. If he means to make it level 3, he's not creating it. Pasikat, papasikat ka lang. You are not creating it, no? Sabi, nagpapasikat ka lang, Romualdez. May nakatayo na OFW hospital, di ba? Gagawa bagong project na OFW hospital para napudlahing budget nga pwede kikilan. Ayun na, yan na. Papunta talaga dyan kahit anong gawin nila. Papunta talaga sa corruption ito, mga kababayan. Hindi nila mapipigilan to. Oo. Lapit ka na sunduin, tamba. Huwag naman, oy. Eto.
Tropang Kawatan, Saldico, Sandro, Tito ni Sandro na si Martin Romualdez, aray ko po. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below mga karib natin at ito, pasadahan pa natin tong isang balita patungkol naman po ito kay Abante. Kasi kumpiyansa po si Abante mga kababayan na talagang mai-impeach nila si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Sabi po kasi dito ni Abante, ako, sa kanya daw na nakikita ko dyan, I believe that Congress ought to do 1/3 vote. I don't think the 250 will vote against impeachment. It only takes 105 of the 311 congressmen. Kaya yan. Sige, kayanin nyo. Wala namang problema. Diba? Kayanin nyo. Double, at saka mag-double time kayo sa paninira sa Duterte. Diba? Double time na sa pagkakalap ng mga peking ebidensya. Diba? Para talagang ma-impeach ninyo. Ma-impeach ma-impeachment ninyo si Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives. No? May pag-asa pa po ang taong bayan pagdating po sa higher house, sa upper house, sa Senado. Kaya gawin nyo na ang lahat ng kaya nyong gawin. Hanggang kaya nyo pa. Dahil darating na po ang panahon ng pagtutuos mga kababayan. Kasi nagdeklara na po ang presidente ng 2028 na siya ngayon ay magiging presidente sa 2028 mga kababayan. So sabi po ng ating mga kababayan patungkol po dito kay Abante, sabi po ni Elmer Palye, sabi mo yan kasi wala ka ng future sa politika. And iba ay meron pa. And their concern is 2028, not what you claim. And they don't know that their constituent could challenge their votes in court if they voted without proper consultation. Totoo, no? Sa bagay, wala namang Sa totoo lang, the constituent are not being consulted, no? Sa anumang pagdidesisyon ng mga congressman. Sa totoo, wala pong konsulta. Kung ba congressional consultation ba ang tawag dyan? Sa kanilang mga constituent. Pag nagdidesisyon sila dyan sa kongreso, sa kanila lang po yun, no? Yung sinasabi nilang taong bayan, kasama namin ng taong bayan, no? Pagdidesisyon lang po ninyo yan. Kasi kung talagang kasama nyo ang taong bayan, iba sana ang magiging desisyon nyo. Favoring to the Filipino people. But what you are doing, mga kabayan, what they are doing, no? Sa 19th Congress, no, nakita naman po natin na hindi po yun para sa taong bayan, para sa mga constituent, kundi para po sa kanilang mga sariling interest. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dito? Kaya Abante, just comment down below mga karibin natin at eto, pasadahan na po natin itong video. Sabi po dito mga kabayan, ito, pakinggan na lang po natin. Nag-aklasan na daw Ito, pakinggan po natin ito mga kabayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Mga senador, kumpirmadong may mga nag-withdraw na di umano at umalag na sa wakas. Bigla ang binawi na ang pirma. Ito ang balitang nakagulat sa taong bayan at sa lahat ng kumakalaban sa mga Duterte at tila sumampal ng kahiyan at katotohanan kay Senator Ping Lacson at sa Blue Ribbon Committee. Para sa buong detalye, panoorin ang full video na siyang ipinaliwanag naman ng magaling na solid PDS supporter na si Coach Oli News PH. Narito't sabay-sabay nating panoorin ang full video. Breaking news po tayo breaking news. So,
Pinky. Nako. Tuluyan na. Tuluyan. Tito Soto, nagloloko pa. Mga senador, binawi ang pirma. Yari na. Nagkasulian na ng kandila. Baka tong linggong to. No? And if tama yung mga bulong-bulungan, may malaking mangyayari ngayong linggong to. May mga rigudo na mangyayari dito. So, i-push natin para maganap ito. Ako'y nagpapaalala, i-like nyo po itong video na ito. Napaka-importante po sa channel yung nagla-like po kayo ng video. So sana po, konting lambing lang po sa ating mga manonood, sa ating mga sumusubaybay sa atin. Ito, basahin natin itong breaking news, pambihira. Si Pinky Lacson, iniwan na. Nagkaasulian na ng kandila. Ha? Pwede ba akong kumanta? And now, the end. So, wala talaga sa tono. Pag-usapan na lang natin ito, ha? Basahin natin. Senator Panfiliping Lacson, Chairperson, Committee on Accountability. Accountability ba yan? Puro harang lang yan eh. Puro harang lang yan si Lacson. Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. May investigasyon bang ginagawa ito si Pinky Lacson? Wala naman. Puro lang yan. Proteksyon. Investigasyon yung ginagawa nito si Pinky Lacson. Proteksyon. Pinoproteksyonan lang si Dear Senate President Pinky Lacson, we understand that there are still additions or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations on the issues of corruption. Basahin nyo na lang yan. Merong addition daw. Sa madaling salita, si Subiri, si JB Ejercito at saka si Wing Gatchalian, binawi yung pirma. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study the final committee report. So hindi sila makapag-submit ng final committee report. Alam nyo kung bakit? Kasi kalokohan itong mga nakalagay dyan. Ang So yun mga kaubayan, no? Talagang walang naniniwala kay Lacson mga kaubayan. Ultimo mga kasamahan niya, binawi po yung mga pirma, no? Sabi nga po dito sa mga komento mga karabin natin, no? Magbasa lang tayo ng ilan, no? Kasi marami talagang umaasa na talagang mawala na si Lacson dyan sa Senado eh. Sabi dito, sana totoo, totoo na sana para maayos ng investigasyon dyan sa Senado. Parang noong nakaraang linggo, payata yan, sana totoo yun na hinihintay ng taong bayan. Ayan, no? Sana totoo yan, sir. Wala kasing kabuhay yung senador na yan. Ang kapal muka. Lacson na yan. Marami po ang umaasa mga kaubayan. Si Chis Escudero, si Jinggoy, at saka si Villanueva, napaka-traidor nitong si Ping Lacson talaga. Ang karamihan, ang nagnanakaw na ang mga kontraktor nasa kamara, nasa lower house, mga congressman. Itunuturo na nga si Saldico, si Tambaluslos, at saka si Bongbong Marcos. Bakit ang gusto mong kasuhan yung mga kasamahan mo na mga senador? Ang gago nito si Pinky Lacson talaga, parang bakla, no? I mean, traidor. Usually yan, magkakasama sa Senate. Yung iba magkakasama sa Congress, sa lower house, mga congressman. Napakakapal nga ng mukha mga kabayan. Biruin mo pag si Romualdez, di ba? Napansin nyo yung pinaiimbitahan sana si Romualdez sa Senado. Anong sabi ni Lacson? Igagalang po natin ang tinatawag na parliamentary courtesy, no? Igagalang daw yung kongreso, dahil may sarili sila. Pero yung mga kasama niyang senador, hindi niya man lang ginalang. Diba? Ito si Pinky Lacson, talagang ilalaglag yung mga kapwa niya senador na wala namang kontrata, wala namang
hindi naman nag-astang contractor, wala namang ghost projects, yun ang pilit idinadawit ng administrasyon, ng party nila Boying, etc. etc. Ito naman, si Lacson sang-ayon. Di ba? Wala ding paninindigan, bakla talaga eh. Hindi, sorry hindi ko sinasabi yung mga bakla, pero yan kasi, yan ang tawag dyan. Imbis na panindigan niya, teka, gusto yung sasuhan. Hindi yung congressman, dapat ganun, nanindigan siya. Hindi na nga siya nanindigan, nagpapagamit pa siya. O ayan, binawi ang pirma. Malapit ka na. Kayong dalawa ni Tito Soto. Ha? Malapit na kayong dalawa ni Mal. Bumibingo na kayo. Ginagago nyo ang Senado. Ginagago ninyo ang Blue Ribbon. Binababoy nyo ang taong bayan. Ni investigasyon sa mga congressman. Wala. Mga investigasyon doon sa itinuturong mastermind. Wala. Tapos yung iba, ipakukulong nyo? Ano kalokohan nyo? Hindi na grade 3 para kalaman mo ni lokohan tong nangyayari. Di ba? Kaya mga senador, gumising-gising kayo. Tapos magrereklamo siya dun sa minority report na ginawa ni Amy tsaka ni Marcoleta. Sa totoo nga mga kababayan, mas marami pa nga pong naniniwala, no? Diyan po sa minority report na yan, kaysa po diyan sa kay Lacson mga kababayan. Diyan po sa Blue Ribbon Committee report na yan, draft, no? Mas marami pong naniniwala doon sa committee report nila. Kasi mas kapanipaniwala naman, mas malapit po sa realidad mga kababayan, no? Yung committee report ni ng minority bloc, no? Ni na Marcoleta at Amy Marcos, no? Sen mga kababayan, ito magbasa lang po tayo ng ilang pong mga komento. Sabi po kasi dito ni Red 3060, sabi niya po, Lord, sana ito na ang sagot sa panalangin namin. Maawa ka sa bansa, kailangan ng magbago at managot ang mga magnanakaw. Salamat naman ang walang alam, hindi pwede pumatong dyan sa Congress. Ayan mga kababayan, no? Sabi pa po dito, kahit anong gawin ng pro-administration BBM, ang taong bayan pa rin ang maghusga kung sino ang nagserbisyo ng maayos sa bayan at ang lahat wala sa administrasyon ni BBM. Ayan mga kababayan. So kayo mga karibin natin, ano po ang inyong komento patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan. Maraming salamat po. At muli mga kababayan, palike po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po.